Bago tayo magsimula sa ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa iisang kwento ng hirap, pag-asa at kapalarang hindi mo aakalaing darating sa buhay ng isang simpleng tao. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at ang hapon ay nilalamon ng alikabok mula sa nagdaraang tricycle, doon lumaki si Lyris Amandi. Hindi siya iyong tipong dalagang mapapalingon ng buong baryo dahil sa porma o yabang. Mas kilala siya sa pagiging tahimik, masipag at may matang laging waring may iniisip. 21 taong gulang pa lamang si Lyris, pero ang bigat ng mundo sa kanyang balikat ay tila pang matanda na. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na siya upang tumulong sa kanyang inang si Isabel. Tahimik nilang inaayos ang maliit na sulok ng bahay na nagsisilbi ring patahian. Si Isabel ay mananahi ng mga uniforme, kurtina at kung minsan ay mga bestida ng mga nagdadalaga sa baryo. Habang siya ang humahawak sa makina, si Lyris ang nagugupit ng tela, nag-aayos ng sinulid at naghahatid ng natapos na damit sa mga customer. Anak, wag mong kalimutang idaan mamaya kay Aling Teresing ang blouse niya, baka magalit na naman yon, sabi ni Isabel habang hindi inaalis ang tingin sa tinatahi. Opo, Nay. Pagkatapos ko pong magtinda ng nilupak sa tapat ng eskwelahan, ihahatid ko na, sagot ni Lyris. Pahinga ka na rin minsan, singit ng amain niyang si Goryo mula sa may pinto habang naghahanda sa pagbiyahe ng tricycle. Hindi ka makina. Ngumiti lang si Lyris. Kapag yumaman na tayo, saka na po ako magpapahinga. Pabirong umiling si Goryo, pero sa likod noon ay awa at paghanga. Hindi tunay na anak ni Goryo si Lyris, ngulit sa lahat ng taon na magkasama sila sa iisang bubong, itinuring niya itong parang sarili niyang dugo. Isa siya sa iilang tao sa buhay ni Lyris na hindi madamot sa kabutihan, kahit kapos din. Mula pagkabata, si Lyris na ang sandalan ng bahay sa maraming maliliit na paraan. Kapag kulang ang kita, siya ang nag-iisip kung paano pagkakasyahin ng bigas. Kapag malakas ang ulan at tumutulo ang bubong, siya ang naglalatag ng batya. Kapag nalulungkot si Isabel dahil sa pagod, siya ang tahimik na nagtitimpla ng kape at nagsasabing, "Kaya pa po natin ito, Nay." Sa baryo, marami ang nakakakilala sa kanilang pamilya. Nandoon si Nemia, ang matalik na kaibigan ni Lyris na nagtitinda ng gulay sa palengke. At hindi nauubusan ng kwento kahit sobrang aga pa ng umaga. Lyris, sabi ko sa iyo bagay ka sa siyudad. Minsang sabi ni Nemia habang binubualat ang dahon ng pechay. Mukhang hindi pang habang buhay dito sa atin. At anong gagawin ko ron? Natatawang tanong ni Lyris. Mawawala lang ako sa dami ng tao. Hindi ikaw pa. Baka nga pagdating mo ron ikaw pang maging manager. Manager agad. Hindi nga ako makabili ng bagong tsinelas. Pareho silang tumawa, pero hindi alam ni Nemia na ang ganung biro ay minsang pumapasok din sa isip ni Lyris sa gabi. Hindi bilang kayabangan, kundi bilang tahimik na pangarap. Minsan, naiisip din niya na sana matuloy ang balak niyang pag-aaral sa lungsod. Noong nakaraang taon, nakapasa pa nga siya sa isang state college sa kursong may kilalaman sa hospitality and restaurant service. Ngunit hindi siya nakapag-enroll. Kulang ang pera. Mas kailangang unahin ang pagkain kaysa pangarap. May isa pang madalas na makasalubong si Lyris sa baryo. Si Pido, ang binatang naglalako ng pandesal tuwing umaga. Makulit ito, madaldal, at laging may dahilan para mapadaan sa tapat ng bahay nila. Lyris, libre mo na ako ng tubig. Napagod ako sa kapadyak. Biro ni Pido isang umaga. Tubig lang? Bakit parang gusto mo pati ulam isasama ko? Sagot ni Lyris habang inaabot ang glaso. Pwede rin naman, nangingiting sagot ni Pido. Lalo na kung ikaw ang nagsaing. Ay nako, umalis ka na nga rito. Marami pa akong gagawin. Nagtawanan sila, ngunit alam ng lahat sa baryo na may lihim na paghanga si Pido kay Lyris. Hindi lang ito pinapansin ng dalaga dahil sa totoo lang, wala siyang oras para sa ganung bagay. Para sa kanya, ang pag-ibig ay luho ng mga taong hindi araw-araw nagbibilang ng barya.
Kung simple lamang sana ang buhay nila, baka kaya pa nilang ngumiti ng mas madalas. Ngunit dumating ang panahon na tila nagkasundo ang lahat ng problema na sabay-sabay bumuhos sa kanilang pamilya. Nagsimula iyon sa madalas na pananakit ng tagiliran ni Isabel. Noong una ay tiniis lamang nito, tulad ng nakasanayan ng maraming inang sanay unahin ng anak bago ang sarili. Ngunit isang tanghali, habang nananahi, bigla itong nanghina at napaupo sa sahig. "Nay!" Sigaw ni Lyris habang mabilis na lumapit. "Ano po? Saan po masakit?" "Wala ito. Nahilo lang ako." Pilit na sabi ni Isabel, pero namumutla na siya. Hindi na kontento si Lyris sa sagot na iyon. Kinaumagahan, pinilit niya ang ina na magpatingin sa bayan. Doon nila nalaman na may malubhang problema sa bato si Isabel at kailangan nito ng regular na gamutan at mas maingat na pagpapatingin. Para kay Lyris, parang biglang tumigil ang mundo. Ang perang halos hindi na nga sumasapat sa pang-araw-araw ay lalo pang naging kapos. Pag-uwi nila mula sa klinik, tahimik ang buong bahay. Si Goryo ay nakaupo sa may lamesa, nakayuko, habang si Isabel ay nakahiga at pilit pa rin nagkukunwaring kaya pa niya. "Anong sabi ng doktor?" Mahina ngunit mabigat na tanong ni Goryo. "May kailangan pong gamutan, hindi pwedeng pabayaan," sagot ni Lyris. Napabuntong hininga si Goryo at tumingin sa kanyang mga palad na kumakapal na sa kakahawak ng manibela. "Magdadagdag ako ng pasada, kahit abutin ako ng gabi." "Hindi sapat iyon," bulong ni Lyris bago niya pa napigilan ang sarili. Hindi sumagot si Goryo. Hindi siya nasaktan sa sinabi nito dahil alam niyang totoo. Sa gabing iyon, habang mahimbing na sana ang tulog ng buong baryo, gising pa rin si Lyris. Nakaupo siya sa labas ng bahay, nakatanaw sa kadiliman. Lumapit si Isabel, dala ang manipis na kumot at ipinatong iyon sa balikat ng anak. "Bakit hindi ka pa natutulog?" "Nag-iisip lang po." "Ng pera?" tanong ni Isabel, diretso at walang paligoy. Hindi sumagot si Lyris agad. Ilang saglit, saka siya tumingin sa ina. "Nay, baka kailangan ko nang pumunta sa siyudad." Parang natigil ang hangin sa pagitan nila. Hindi ito ang unang beses na nasagi sa isip nila iyon, pero ngayon lang ito naging totoo sa tunog ng boses ni Lyris. "Anak, kaya ko po. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit waitress, kahera, tagalinis, kahit ano. Mas malaki ang kita roon kaysa dito. Kailangan po natin ng pera para sa gamutan ninyo." Umupo si Isabel sa tabi niya. Kita sa mukha nito ang halo ng takot at lungkot. "Ayoko sanang lumayo ka." "Ayoko rin po, pero mas ayoko pong lumala kayo habang nakatingin lang ako." Tahimik si Isabel. Tinitigan niya ang anak na pinalaki niya sa hirap. Ang batang hindi niya isinilang pero minahal niya ng buong buo. May mga bagay siyang gustong sabihin, mga lihim na matagal na niyang gustong aminin, ngunit hindi pa niya kayang ilabas. Hindi pa. Kaya ang taning nasabi niya ay, "Kung iyon ang tingin mong tama, susuportahan kita." Makalipas ang ilang araw, tila lalo pang pinatunayan ng buhay na wala na silang ibang pagpipilian. Isang madaling araw, nagliyab ang gilid ng kanilang patahian dahil sa luma at pumutok na kawad ng kuryente. Hindi man tuluyang natupok ang buong bahay, nasunog ang ilang tela, sunid, at ang lumang makina ni Isabel na halos kalahati ng kanilang kabuhayan. Napaiyak si Isabel nang makita ang abo ng ilang pinaghirapan niya. Si Goryo ay tahimik na nakaupo sa bangketa, habang si Lyris ay walang imik na tumulong magbuhat ng mga naisalbang gamit. Nemya at ilang kapitbahay ang tumulong sa pag-apula at paglilinis. "Huwag kang mawawala ng pag-asa," sabi ni Nemya habang pinupunasan ng pawis. "Ito na siguro ang tulak para umalis ka na rito at subukan ng nasa siyudad." Parang ang dali mong sabihin, mahina ngunit nangingiting sagot ni Lyris. "Hindi madali, pero minsan kapag wala nang natitira sa'yo rito, baka may naghihintay naman sa'yo doon." Ilang araw pagkatapos noon, isang lumang kakilala ni Nemya na dating nagtrabaho sa Maynila ang nagbanggit ng isang restaurant chain na laging nangangailangan ng staff, ang Damaso Royal Dining. Sikat daw,
maayos ang sahod at may pagkakataong makaangat ang masisipag. Nang marinig iyon ni Lyris, may kakaibang pintig sa dibdib niya. Takot iyon, pero may kasamang munting pag-asa. Sa gabing nagdesisyon siyang umalis, naghanda si Isabel ng simpleng hapunan, tuyo, kamatis at mainit na kanin. Walang gaanong nagsasalita. Ang katahimikan sa lamesa ay mas mabigat pa sa anumang drama. Pagkatapos kumain, inilabas ni Isabel ang isang lumang tela na nakatiklop ng maingat. Sa loob noon ay may isang maliit na bagay na matagal na nitong iniingatan. Isang lumang pulsera ng sanggol. Pino ang pagkakagawa, halatang hindi pangkaraniwan. "Nay, ano po ito?" tanong ni Lyris. "Matagal ko na tong iniingatan. Sa'yo ito." "Sa akin? Pero bakit ngayon niyo lang binibigay?" Huminga si Isabel ng malalim. "Dahil paalis ka na. Gusto kong may dala kang alaala mula sa akin." Pinagmasdan ni Lyris ang pulsera. Kahit luma na, may kakaibang disenyo ito at sa loob ay may halos kupas ng ukit na hindi niya lubos mabasa. Napakunot ang noo niya. "Ang ganda naman ito. Saan niyo nakuha?" Saglit na natigilan si Isabel. "Matagal na yun. Huwag mo na munang isipin. Basta ingatan mo." Hindi na nagpumilit si Lyris. Ngumiti lamang siya at niyakap ang ina. "Babalik po ako. Kapag maayos na ang lahat, babalik ako." Mula sa sulok, nagsalita si Goryo. "At huwag kang magpapapiansa sa kung sino-sino roon. Magtrabaho ka ng maayos, pero huwag mong hahayaan na tapak-tapakan ka." "Sabel!" saway ni Sabel. "Ano? Totoo naman." Tumingin si Goryo kay Lyris. "Mabait ka, hiha, pero tandaan mo, hindi lahat ng ngumingiti sa siyudad mabuti." Ngumiti si Lyris at tumanggo. "Opo." Kinabukasan, maaga pa lamang ay handa na ang maliit niyang bag. Ilang damit, isang lumang tuwalya, kaunting perang pinag-ipunan at ang pulseras na bigay ni Isabel na maingat niyang ibinalot sa panyo. Sa terminal ng bus, naroon sina Nemia, Pido, Goryo at Sabel. "Pagbalit mo, wag mo kaming kakalimutan ha," sabi ni Nemia kahit namumula ang mata. "Aba, kapag sumikat ka sa siyudad, ako pa rin ang una mong kaibigan," dagdag nito. "Siyempre naman," sagot ni Lyris. Lumapit si Pido at iniabot ang isang maliit na papel bag. "Oh, pandesal, para hindi ka magutom sa biyahe." Napatama si Lyris. "Salamat. Libre na yan, wag mo nang bayaran. Isang beses lang kitang mapapakain bilang mayamang tao balang araw." Grabe ka talaga. Ngulit nang umandar na ang bus at nakita niyang paliit ng paliit ang mga taong naiwan sa terminal, doon lamang niya naramdaman ang tunay na sakit ng pag-alis. Hindi biro ang iwan ng tanging mundong kilala mo. Hindi biro ang sumugal sa lugar na hindi mo pa nakikita. At lalong hindi biro ang maglakad patungo sa kinabukasang hindi mo alam kung yayakapin ka o lulunurin. Habang nakatanaw siya sa bintana ng bus, mahigpit niyang hawak ang panyo kung saan nakabalot ang lumang pulseras na bigay ni Isabel. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nung umalis siya sa baryo, para iyong naging panangga niya sa takot. Hindi niya alam na ang bagay na iyon, na inisip niyang simpleng alaala lamang, ay isa palang susi sa isang lihim na babago sa buong buhay niya. Sa puntong iyon, si Lyris ay isa lamang probinsyanang waitress-in-waiting na papunta sa siyudad upang maghanap ng trabaho at iligtas ang kanyang pamilya sa hirap. Hindi pa niya alam na ang siyudad na pupuntahan niya ay hindi lang magbibigay sa kanya ng hanap buhay, kundi magbubukas din ng pinto sa isang mundong matagal nang dapat sanay kanya. Bago pa tuluyang sumikat ang araw nang makarating si Lyris sa Maynila, pakiramdam niya ay para siyang ibinagsak sa isang mundong hindi humihinga ng tulad ng baryong kinalakihan niya. Sa San Isidro, ang umaga ay marahan, tila dahan-dahang bumabangon ng buhay. Ngunit sa lungsod, kahit madilim pa ang langit, tila may nagtatakbuhang oras sa bawat kanto. Ang mga jeep ay punuan na, ang mga tao ay parang laging may hinahabol, at ang mga gusili ay napakataas na para bang kayang tabunan ng mga pangarap ng mahihina ang loob. Mahigpit niyang hawak ang maliit niyang bag habang bumababa sa terminal. Paulit-ulit niyang inaalala ang bilin ni Isabel, ang seryosong boses ni Goryo at ang ngiting pilit ni Nemia nang magpaalam siya. Sa dibdib niya, nakasuksok pa rin sa bulsa ng kanyang damit ang panyo kung saan nakabalot ang lumang pulseras na bigay ng ina. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nung umalis siya sa baryo, para iyong naging panangga niya sa takot.
May pansamantalang matutuluyan si Lyris sa isang masikip na boarding house sa likod ng isang talyer sa Sampaloc. Iyon ang rinokomenda ng dati nilang kakilala na sabing malapit daw iyon sa iba't ibang establishmentong pwedeng pag-applyan. Ang may-ari ng boarding house ay si Aling Verna, isang babaeng matarang magsalita pero marunong umintindi kapag alam niyang marangal ang pakay ng tao. Probinsya ka? Opo. Magtrabaho ka rito ng matino, huwag kang sasama sa gulo, at huwag kang iiyakan sa gabi, manipis ang dingding dito. Bahagyang napangiti si Lyris. Opo, salamat po. Kinabukasan, bitbit ang folder ng kanyang mga requirements, isa-isa niyang nilibot ang ilang restaurant at cafe. Sa ilan, hindi man lang siya pinansin. Sa iba, tinanggap ang resume niya ngunit halatang wala ng pag-aasang tatawag pa sila. Pagsapit ng hapon, pagod na ang mga paa niya ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang clinic receipt ni Isabel na nakatupi sa bulsa niya, sapat na iyong dahilan para magpatuloy. Bandang 4:00 ng hapon nang una niyang makita ang Damaso Royal Dining sa Verde Fortuna District. Sa labas pa lamang, kita na ang kaibahan nito sa mga nauna niyang napasukan. Malinis ang salamin, elegante ang signboard, at may mga empleyadong maayos ang tindig kahit abala. Napalunok si Lyris. Hindi siya sanay sa ganong klaseng lugar pero may kung anong humatak sa kanya upang pumasok. Sa reception area, isang lalaking nakaayos ang buhok at mukhang hindi marunong ngumiti ang sumalubong sa kanya. Siya ay si Jovin Vardes, ang assistant dining supervisor. Tanong nito, matalimang tingin. Mag-a-apply pong sana ako. Nabalitaan ko pong naghahanap kayo ng waitress. Tiningnan ni Jovin ang dala niyang papeles, saka siya muling sinulyapan. May experience ka? Wala pa pong formal, pero sanay po ako sa customer service sa tindahan at kaya ko pong matuto agad. Hindi agad sumagot si Jovin para itong nag-iisip kung karapat-dapat bang kausapin ang babaeng nasa harap niya. Maya-maya, kinuha nito ang resume niya. Maghintay ka roon. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas sa opisina ang branch manager na si Mirela Cadorna. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Lyris na ito ang uri ng babaeng hindi madaling lapitan. Maganda ito, pino ang ayos, ngungit malamig ang mga mata at parang sanay na ang lahat sa paligid niya ay sumusunod lamang. Ikaw ang aplikante? Tanong ni Mirela. Opo, ma'am. Probinsya? Opo. Muling tinignan ni Mirela ang resume. Kulang ka sa experience pero kailangan namin ng dagdag na tao dahil anniversary month namin. Temporary ka muna. Kapag pumasa ka sa training at hindi ka sakit ng ulo, saka natin pag-uusapan kung tatagal ka. Hindi halos makapaniwala si Lyris sa bilis ng nangyari. Maraming salamat po ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. Tumaas lang ang isang kilay ni Mirela. Madaling sabihin yan. Jovin, ipasa mo siya kay Santon. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Lyris. Si Santon Calpe, ang senior waiter, ay taliwas kay Mirela. Hindi man siya palangiti, wala siyang yabang. Malinis ang kilos, diretso magsalita at mahigpit sa trabaho. Pakinggan mo ako ng mabuti, sabi ni Santon habang ipinapakita sa kanya ang dining floor. Sa lugar na ito, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan marunong kang gumalaw ng tama, magsalita ng maayos at umintindi ng customer kahit hindi sila nagsasalita. Kapag sumablay ka, hindi lang ikaw ang mapapahiya, pati team. Opo, gagalingan ko po. Hindi mo kailangan galingan agad. Kailangan mo lang hindi maging padalos-dalos. Sa unang mga araw, halos mangarag si Lyris sa dami ng kailangang matutunan. Table setting, tamang pagbitbit ng tray, pagkakaiba ng fine dining utensils, paraan ng pagsagot sa reklamo at kahit ang simpleng pagtayo ng tuwid habang may ngiti sa mukha. Ngulit dahil sanay siya sa hirap at disiplina, mabilis siyang nakaangkop. Kapag may hindi siya alam, nagtatanong siya. Kapag napapagalitan, hindi siya nagtatanim agad ng sama ng loob. Isa sa mga unang naging malapit sa kanya ay si Chelo, ang pastry assistant na laging may harina sa pisngi at marunong ngumiti kahit pagod. Buti naman may dumating na hindi suplada. Bulong ni Chelo isang beses habang nasa pantry sila. Ha? Natatawang tanong ni Lyris. Wala. Basta iwasan mo si Pauline kapag bad mood at kapag pinatawag ka ni Manager Mirela nang hindi nakangiti, magdasal ka muna. Ganun ba kahirap dito? Hindi mahirap ang trabaho, mahirap ang mga tao. May isa pang naging mahalaga kay Lyris,
Si Tia Bining, ang head dishwasher na matagal ng empleyado sa branch. Matanda na ito, medyo kuba na ang likod, pero malinaw pa rin ang isip at matalas sa pakiramdam. Siya ang unang nag-abot kay Lyris ng tubig naong makita itong halos manghina sa unang araw. Huwag kang mahihiya sa trabaho. Ang nakakahiya, yung may lakas ka pero tamad ka. Hindi po ako tamad-tamad, Tia. Nakikita ko, kaya mag-ingat ka. Kapag masyadong napapansin ang masisipag dito, may mga naiinggit. Noon ay hindi pa lubos na intindihan ni Lyris ang ibig sabihin nito, ngunit hindi nagtagal, napatunayan niyang tama si Tia Bining. Sa hanay ng mga waitresses, isa sa pinakamatagal na roon si Pauline Sardenya. Maganda, mabilis kumilos at sanay sa galaw ng branch, ngunit may ugali itong hindi agad napansin ni Lyris. Mahilig na ngumiti sa harap mo at munulis ng dila kapag nakatalikod ka. Naong una ay maayos pa ang pakikitungo nito. Uy, bago pala kayo. Lyris, di ba? Tanong ni Pauline habang nagre-retouch ng lipstick sa locker room. Oo, sagot ni Lyris. Ayusin mo lagi ang ayos mo ha? Mahilig sa presentable si Manager Mirela. Baka hindi ka patagalin kung mukhang napugbagong galing bukid. Nagulat si Lyris sa sinabi, ngunit pinili niyang tumawa na lang ng bahagya. Sige, salamat sa advice. Ngunit hindi na naulit ang pagiging magaan ng tono ni Pauline. Habang tumatagal, napapansin nito na mas nagiging kampante ang ilang customer kay Lyris. May mga matatandang suki na mas gustong si Lyris lang ang aga-abot ng menu dahil magalang ito at hindi plastic ang ngiti. May mga pamilyang sinasabing, yung bagong waitress na lang ang tumulong sa amin. Maliit na bagay iyon sa paningin ng iba, pero sapat para manginig ang insecurity ni Pauline. Lalong lumalim ang tensyon ng isang gabi ay dumating ang kilalang sosyalitang si Doña Serafina Tavilora, isa sa mga regular customers ng Damasa Royal. Maarte ito at kilalang madaling mairita kapag may palpak sa serbisyo. Nang matapunan ng konting tubig ang mesa nito dahil sa pagmamadali ni Pauline, agad itong sumingaw. Ano ba naman ito? Ilang taon ka nang nagtatrabaho rito, hindi mo pa rin maayos. Agad lumapit si Lyris, dala ang malinis na table linen. Paumanhin ko, Donya. Ako na po ang mag-aayos. May pagdududang tumingin si Doña Serafina sa kanya. Ngulit nang magsalita si Lyris ng mahinahon at asikasuhin ang lahat ng hindi nagmamadali, tila kumalma ang matanda. Anong panggalan mo? Tanong nito. Lyris po. Marunong kang humawak ng sitwasyon. Hindi ka nakakainis. Pagkalayo nila sa mesa, mahina ngunit malamig na sabi ni Pauline. Ang galing mo talaga, ano? Bida-bida. Hindi sumagot si Lyris, ngunit mula sa pagkakataong iyon, unti-unti niyang naramdaman ang pag-iibang tingin ng ilan sa kanya. Hindi rin nagtagal at napansin siya ng isa pang regular customer na si Attorney Helmar Cuyegkeng. Isang matandang abogado na tahimik kumain ngunit mapagmasid. Bagong staff ka rito? Tanong nito minsang si Lyris ang nag-abot ng kape. Opo, sir. Mabuti, huwag kang hayaang matuto ka ng masamang ugali dito. Hindi alam ni Lyris kung biro iyon o babala, ngulit tumatak iyon sa isip niya. Sa kabila ng mga bagong tensyon, may magaganda ring nangyari. Sa unang sweldo niya, agad siyang nagpadala kina Sabel at Goryo. Hindi man kalakihan, sapat iyon para makabili ng gamot at ilang groceries. Tinawagan siya ni Sabel mula sa tindahan ng kapitbahay dahil wala silang sariling cellphone. Anak, dumating na ang padala mo. Nanginginig ang boses ni Sabel. Bakit ang dami? Hindi naman po gaanong karami. Unahin niyo po ang gamot. Paano ka dyan? Kumakain ka ba ng tama? Opo, wag niyo po akong alalahanin. Masaya po ako rito. Bahagyang nagsinungaling si Lyris sa huling sinabi. Hindi pa siya masaya. Natututo pa lang siyang magtiis. Ngulit gusto niyang gumaan ang loob ng ina. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo pang humusay si Lyris sa trabaho. Natutuhan niya ang timing ng kitchen rush, ang pag-alala sa paboritong order ng ilang suki at ang pagsalo ng mood ng dining floor kapag puno ng reklamo ang paligid. Pati si Santon ay napapansin iyon. Hindi ka pala basta-basta, sabi nito minsang sabay silang nag-aayos ng cutlery pagkatapos ng shift.
Sinusubukan ko lang po. Magpatuloy ka lang, pero huwag kang magtitiwala agad sa lahat. Napapansin ko na rin po iyon. Saglit siyang tinignan ni Santon sa katumanggo. Mabuti. Sa kabilang banda ay si Jovin nang nagsisiyasat sa kanya ng hindi halatang ginagawa niya. Tinitignan nito ang mga pinapasigmahang records niya, ang staff logbook entries at maging ang biodata niya. Isang beses ay napansin pa ni Armin ang tahimik na inventory clerk na tila masyadong interesado si Jovin sa background ni Iris. May problema ba? Tanong ni Armin habang inaayos ang stocks. Wala, sagot ni Jovin. Curious lang ako, biglang galing probinsya tapos napapansin agad ng customers. Hindi na nagsalita si Armin ngunit naitala niya iyon sa isip niya. Si Armin ang uri ng taong hindi madaldal, ngunit kapag may napansin siyang mali, hindi basta nawawala sa alaala niya. Pagdating ng ikalawang buwan ni Iris sa trabaho, mas halata na ang lamig ni Mirela sa kanya. Hindi naman siya direktang pinagagalitan ng walang dahilan pero kitang-kita ang pagkairita ng manager tuwing may customer na pumupuri kay Iris. Hindi ko gusto ang mga empleyadong masyadong nagpapapansin, sabi minsan ni Mirela sa meeting. Kahit hindi direktahang binanggit ang pangalan niya. Tahimik lang ang lahat, ngunit halos lahat ay alam kung kanino iyon patama. Lalong lumalim ang masamang kutob ni Iris nang isang gabi habang naglilingpit siya sa locker room ay nakita niyang hawak ni Pauline ang maliit niyang coin purse. Anong ginagawa mo dyan? Gulat na tanong ni Iris. Nagkibit balakid si Pauline. Akala ko sa akin. Pareho pala tayo ng kulay. Ibinaba nito ang coin purse ngunit may kakaiba sa ngiti niya, parang sinusukat kung hanggang saan kayang tiisin ni Iris ang mga maliliit na paglalapastangan. Pagbalik niya sa higaan niya sa boarding house ng gabing iyon, saka lamang niya naramdaman ang tunay na pagod. Hindi sa paa, hindi sa likod, kundi sa pakiramdam ng isang taong gustong maging maayos ngunit napaliligiran ng mga matang naghihintay lamang na siya ay magkamali. Mahigpit niyang hinawak ang panyo sa ilalim ng unan kung saan nakabalot ang lumang pulsera. Sa unang pagkakataon mula sa nakarating siya sa Maynila, bumulong siya sa dilim. Nay, sana tama ang desisyon kong pumunta dito. Hindi niya alam na sa mga susunod pang linggo, mas lalala ang tensyon sa loob ng restaurant. Ang simpleng inggit ay dahan-dahang magiging paninira. Ang mga maliliit na tusok ng salita ay mauuwi sa mas mapanganib na bitag. At habang patuloy siyang nagsusumikap upang iligtas ang kanyang pamilya sa hirap, unti-unti na ring lumalapit sa kanya ang isang lihim na hindi lamang magpapabago sa trabaho niya, kundi magpapabago sa mismong pagkakakilala niya sa sarili. Bago pa man sumapit ang gabing tuluyang bumaligtad ng kapalaran ni Iris, ilang linggo muna itong inihanda ng mga taong unti-unti nang nilalamon ng inggit, takot at kasakiman. Pagkatapos ng gabing iyon sa boarding house na mahigpit niyang niyakap ang panyong may lamang lumang pulseras, pilit na ipinagpatuloy ni Iris ang normal na takbo ng araw-araw. Gumigising pa rin siya ng maaga, maingat pa rin nag-aayos ng uniforme, at sinisigurong hindi halaka sa mukha niya ang bigat na dinadala niya. Alam niyang kapag nagpabaya siya, sapat na iyon para sunggaban ng mga naghihintay sa pagkakamali niya. Sa Damaso Royal, papalapit noon ang branch anniversary event. Isang gabing mahalaga para sa branch dahil dadalo ang ilang malalaking investors, kilalang patrons at mga opisyal mula sa punong tanggapan. Mula umaga hanggang gabi, wala nang ibang naririnig sa restaurant kundi bilin, utos at pagigting ng mga nerbiyos. Ang kitchen ay halos hindi na mapaghiwalay sa usok at tunog ng mga kaldero, habang ang dining floor ay paulit-ulit na nire-reset para sa rehearsal ng service flow. Para kay Iris, doble ang pagod sa mga panahong iyon, ngumit mas lalo siyang nagsikap dahil alam niyang malapit nang magpadala ang branch ng rekomendasyon para sa permanent staff confirmation. Kung magiging maayos ang performance niya sa anniversary week, may pag-asa siyang manatili ng tuluyan sa trabaho at tumaas pa ang sahod. Isang tanghali habang abala siya sa pag-ayos ng reservation cards,
Tinawag siya ni Santon. "Lyris, ikaw ang hahawak sa table cluster B sa anniversary night," sabi nito habang may hawak na clipboard. Nagulat si Lyris. "Ako po, hindi po ba dapat si Pauline o yung mga mas matagal na rito? Ang desisyon ni Sir Jovin at ni manager. Ibig sabihin niyan, napapansin nila ang trabaho mo. Huwag mong sayangin." Sa kabilang sulok, narinig iyon ni Pauline. Hindi man sasalita agad, halata sa titig nito ang pamumuo ng masamang loob. Nang magkita sila sa pantry, saka nito ibinulalas ang pait. "Maswerte ka talaga," malamig na sabi ni Pauline habang pilit na inaayos ang mga kutsara. "Ang tagal ko na rito pero ikaw pa ang mapupunta sa table cluster B." Hindi sumagot si Lyris agad. Nasanay na siya sa mga tusok ng pananalita ni Pauline. "Baka kailangan lang ng dagdag na tao. Huwag mong lokohin, hindi ka naman ganun kagaling." Bago pa makahugot ng sagot si Lyris, dumating si Cello dala ng tray ng dessert samples. "Uy, ano to? Umagang-umaga may patikim na namang sama ng loob." Nagkibit balikat si Pauline at umalis, ngunit naiwan sa hangin ang bigat ng sinabi nito. Tiningnan ni Cello si Lyris at napabuntong hininga. "Huwag mong intindihin. Kapag may naiinggit, ibig sabihin may ginagawa kang tama." "Pero minsan nakakapagod din," mahinang sagot ni Lyris. "Alam ko, pero kapit lang. Hindi ka nagpunta rito para magustuhan ng lahat." Makalipas ang ilang araw, lalo pang naging mainit ang mata ni na Mirela at Jovin kay Lyris. Hindi ito direkta sa una kundi paunti-unting panggigipit. Biglang may mga additional side tasks siya na hindi ipinapagawa sa ibang waitress. Siya rin ang huling pinapauwi kahit tapos na ang shift. Kapag may kulang sa mesa, tila siya agad ang sinisisi kahit hindi siya ang may hawak doon. Tahimik lamang si Lyris, ngunit ang mga maliliit na pasanin ay unti-unti nang nagsisiksik sa dibdib niya. Minsan, habang nag-aayos siya ng table napkin sa storage access hall, nadatnan siya ni Tia Bining. "Anak, kumain ka na ba?" tanong ng matanda. "Huli na siguro pag nag-break ako." "Hindi pwedeng huli lagi. Kapag nagbagsak ka, wala ring tutulong sa nanay mo." Bahagyang napangiti si Lyris. "Kaya ko pa po." Tinignan siya ni Tia Bining ng matagal. "Mag-iingat ka. Napapansin kong kakaiba ang kilos ng manager at ni Jovin nitong mga araw. At si Pauline, parang may pinaplano ring hindi maganda." Hindi umimik si Lyris. Ayaw niyang isipin na ganoon kalala. Ngunit sa totoo lang, ilang gabi na ring may kumakalam na kaba sa sikmura niya kapag papasok sa branch. Hindi niya lang maipaliwanag kung bakit. Sa gitna ng kaguluhan, may isang pangyayaring lalong nagpasiklab sa lahat. Isang hapon, dumating sa restaurant ang isang matandang lalaki na simple ang damit, ngunit halatang iginagalang ng staff sa taas ng kanyang tindig. Hindi siya formal na ipinakilala sa branch, ngunit tila alam ng managers na hindi ordinaryong customer ang kaharap nila. Kasama niya ang isang babaeng professional ang ayos na kalaunan ay malalaman ni Lyris na si Maya Torrens, ang private nurse na laging nakabantay sa kalusugan nito. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Don Severino Madrigal, ang may-ari at founder ng Damaso Group, bagaman hindi pa iyon alam ni Lyris. Sa branch na iyon siya madalas sumisilip ng hindi ipinagkakalat upang makita ang tunay na takbo ng negosyo nang hindi nagsusuot ng kapangyarihan sa pangalan. Si Lyris ang naitalagang mag-abot ng tsaa sa kanya. Tahimik ang matanda, ngunit mapagmasidang mga mata. Nang ilapag ni Lyris ang tasa, magalang niyang sinabi, "Ingat po, mainit pa po iyan." Bahagyang tumanggo ang matanda. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas, bigla itong nanghina. Namutla si Maya at agad na humingi ng tulong. Nagkagulo ang paligid. Ang ibang staff ay nataranta, ngunit si Lyris ang unang kumilos. Inalalayan niya si Maya, humingi ng glucose gel mula sa kitchen medkit at mahinahong kinausap ang matanda habang hinihintay ang medic support ng building. "Sir, dahan-dahan lang po ang paghinga nyo. Huwag po kayo mag-alala, nandito lang po kami," sabi niya habang hawak ang malamig na kamay nito. Iminulat ng matanda ang mga mata at sa isang iglap ay tila natigil ang titig nito sa mukha ni Lyris. Hindi niya alam kung bakit, pero para bang may bagay itong hinahanap sa kanyang mga mata. Nagtataka man, hindi iyon pinansin ni Lyris at ipinagpatuloy ang pagtulong hanggang gumaan ang pakiramdam ng matanda.
Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi napansin ni Lyris na sa di kalayuan ay seryosong nag-uusap sina Mirela at Jovin. Hindi niya rin nakita ang bahagyang pagdidilim ng mukha ng isang bagong dating sa branch, si Dravian Madrigal, ang operations executive mula sa punong tanggapan at malayong kamag-anak ni Don Severino. Dumating siya sakto ng mahimasmasang matanda at sa pagtitig nito kay Lyris, may kung anong mabilis na pumasok sa isip ni Dravian. "Sino yung waitress?" Tanong nito kay Mirela ng patagong paraan. "Bagong hire lang po, si Lyris Amandi." Hindi umimik si Dravian pero naging mas talim ang tingin niya. "Bantayan nyo." Hindi na nilinaw ni Mirela kung bakit. Hindi na rin siya nagtanong pa. Sanay siyang sumunod kapag ang utos ay nagmumula sa mas natas na pwesto, lalo na kung maaari iyong magligtas sa sariling posisyon. Mula noon, mas lalo pang sumikip ang paligid ni Lyris. Hindi niya alam na ang simpleng pagtulong sa isang matandang customer ay nagbukas ng pinto sa lihim na matagal nang tinatakpan sa loob ng pamilyang Madrigal. Hindi niya alam na habang nagpapadala siya ng pera sa probinsya at nangangarap lamang ng regular na trabaho, may mga matang nagsisimula ng maniwala na delikado ang kanyang mismong pag-iiral. Sa probinsya naman, nakatanggap si Isabel ng tawag mula kay Lyris ilang araw bago ang anniversary night. Tulad ng dati, pilit pinapagaan ang tono ng boses niya upang hindi mag-alala ang ina. "Nay, medyo busy rito. Anniversary week daw kasi. Kumakain ka ba ng tama?" "Opo, wag niyo po akong alalahanin. Nakapagpadala na ulit ako, pambili niyo po ng gamot." Tahimik ang Isabel sa kabilang linya. "Lyris." "Opo. Kapag may naramdaman kang hindi maganda, umuwi ka muna sandali." "Bakit po?" "Wala, namimiss ko lang." Ngunit sa totoo lang, ilang gabi nang hindi mapalagay si Isabel. Mula nung ibigay niya ang lumang pulsera, tila lalo siyang binababagab ng karaanan. Ilang beses na niyang ilinabas ang luma at halos kupas na supot kung saan dati nakatago ang ilang bagay na may kaugnayan sa pagmula ni Lyris. May mga papel siyang gustong ipadala sa dalaga, ngunit pinipigilan siya ng takot. Hindi niya lang alam na unti-unti nang nauubos ang oras ng pagtatago. Dumating ang anniversary night na tila nag-imbita ng pakaibang tensyon sa buong branch. Halos lahat ng staff ay doble ang pagod at doble rin ang pag-iingat. Nakasuot ng bago at mas pulidong uniforme ang service team. Ang kitchen ay halos lumiliyab sa bilis ng plating. Sa dining area, nakaayos ang floral centerpieces at crystal glassware para sa mga bisitang darating. Naging mauyas sa sibula ang lahat. Si Lyris, bagaman kabado, ay mahusay na nagawa ang kanyang assignment sa Cluster B. Napansin siya ng ilang bisita dahil sa maayos niyang pagkilos at likas na paggalang. Mismong si Doña Serapina ay ngumiti pa sa kanya gabing iyon. "Mas gumaganda ang tindig mo rito," sabi nito habang inaabot ni Lyris ang wine list. "Salamat po, Doña." Hindi nalalayo, naroon din si Attorney Helmar Cuyegking na tahimik na sinusubaybayan ang galaw sa dining floor. Sa gilid, si Dravian ay palipat-lipat ng tingin sa mga bisita at sa staff, ngulit paminsan-minsan ay bumabagsak ang mga mata niya kay Lyris na para bang may binubuo siyang desisyon. Pagsapit ng huling bahagi ng event, nagsimula ang bitag. Tinawag si Lyris ni Jovin habang siya ay papunta sana sa service station. "Lyris, may kulang na silver serviceware sa backstock. Ikaw raw ang huling na atasang pumasok doon kanina. Kunin mo, tignan mo kung naitabi mo sa maling lalagyan." Nagulat si Lyris. "Hindi po akong huling pumasok doon, sir. Pero titignan ko po." "Bilisan mo, hinihintay ng VIP room." Dahil abala ang lahat at ayaw niyang mangmukhang sumasagot, mabilis siyang nagtungo sa likurang bahagi ng restaurant sa storage zone kung saan nakapatong ang mga extra inventory items at delivery containers. Medyo madilim na roon dahil inilipat ang ilang ilaw para sa event ambience sa front hall. Habang naglalakad siya, may kung anong hindi maipaliwanag na kaba ang dumaloy sa batok niya. "Sir Jovin?" Tawag niya pagpasok sa stockroom access. "Nasaan po yung sinasabi niyong..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Mula sa likuran ay bigla siyang hinablot. Napasigaw siya ngunit natakpan agad ang bibig niya ng kamay. Sa gulat niya, nakita niya sina Jovin at Pauline. Sa may pinto, nakatayo si Mirela. Malamig ang mukha na parabang nanonood lamang ng isang maruming trabahong kailangang matapos. Namilog ang mga mata ni Lyris. Pilit siyang kumakawala. "Manahimik ka." Mariing bulong ni Jovin sa tenga niya. "Ikaw ang sisisihin sa nawawalang silverware. Kapag natapos ang gabi, sasabihin naming nagtago ka.
Marahas na umiling si Lyris, pilit niyang sinusubukang sumigaw, ngunit mas humigpit ang pagkakasakal ng takot sa dibdib niya nang nakita niya sa gilid ang isang malaking industrial drum. Malinis, ngunit walang laman, ginagamit para sa paglipat ng dry stock items. "Ma'am, wag po!" Iyak niyang na isang bit ng kahit paano ay mahugot ang bibig mula sa pagkakatakip. Hindi kumurap si Mirela. "Kasalanan mo ito. Masyado kang napapansin. Masyado kang umaangat. Wala po akong ginagawang masama." At yan ang pinakamalaking problema. Malamig na sagot ni Mirela. Sa tulong ni Pauline na nanginginig man ngunit tuluyang sumama sa balak, pinilit nilang pilitin si Lyris papunta sa drum. Lumaban siya ng buong lakas, kumapit siya sa gilid ng metal shelf, sumipa at umiyak. Ngunit sa dami ng pagod ng katawan niya at sa biglaang pag-atake, nanaigang lakas mina Joven at Pauline. Sa isang marahas na tulak, bumagsak siya paloob ng malamig at masikip na drum. "Ma'am, wag po. Ama po Aryo, hindi niyo po pwedeng gawin ito." Iyak niyang sigaw habang sinusubukang umangat. Ngunit bumagsak ang takip. Sa isang iglap, nagdilim ang mundo. Ang huling narinig niya bago tuluyang pumikit ang liwanag sa ibabaw niya ay ang malamig na boses ni Mirela. "Dito ka muna. Pagkatapos ng gulo, ikaw na ang bahalang magpaliwanag kung bakit ka nagtago." At sa loob ng makipot na bakal na amoy alikabok at takot, doon unang naramdaman ni Lyris na ang gabing akala niyang maglalapit sa kanya sa mas maayos na kinabukasan ay siya palang magtutulak sa kanya sa pinakamadilim na bangin ng kanyang buhay. Sa loob ng madilim at masikip na drum, halos hindi na malaman ni Lyris kung ilang minuto o oras na ang lumipas. Sa una, buong lakas niyang kinatok, sumisigaw at umiyak habang pinipilit na itulak ang takip. Ngulit habang tumatagal, ang sigaw niya ay napapalitan ng paos na hingal at ang galit ay unti-unting nilalamon ng takot. Mainit sa loob, mabigat ang hangin at ang bawat galaw niya ay parang lalong sumisikip ang spasyo. Nanlalata ang mga braso niya, nanginginig ang tuhod niya, at sa gitna ng pagkakakalong ay paulit-ulit na pumasok sa isip niya ang mukha ni Isabel. "Nay," bulon niya sa dilim habang nangingilid ang luha. "Ayoko pong dito matapos." Sa labas ng storage zone, tuloy ang anniversary event na tila walang alam sa bangungot na nangyayari sa likod ng magarang ilaw at pinong tugtugin. Ngunit hindi lahat ay lubusang nalinang ng kinis ng gabing yon. Sa dining floor, unang napansin ni Chabening ang pagkawala ni Lyris. Sanay siya sa rhythm ng branch at sa ugali ng bawat staff. Alam niyang kahit gaano kabisi ang dalaga, ay hindi ito basta mawawala ng walang pasabi. "Chelo, nakita mo ba si Lyris?" Tanong niya habang may hawak na tray ng mga baso. "Huling nakita ko, may pinakuha raw si Sir Joven sa likod." Sabi ni Chelo, bahagyang nagtataka rin. Ang tagal naman. Nang marinig ito ni Santon, napalingon siya sa service station. "Kanina pa ba? Mahigit 20 minuto na siguro." Sabi ni Chelo, VIP cluster pa hawak niya. Dapat bumalik na siya. Hindi agad nagsalita si Santon, pero napansin niyang lumalalim na rin ang guhit sa noo ni Armin Valesa, ang tahimik na inventory clerk na noon ay abala sa pagre-record ng incoming and outgoing stock. "Hindi ko siya inutusan sa inventory side," mahinang sabi ni Armin. "At wala namang nawawalang silverware sa log." Para kay Santon, sapat na ang pangungusap na iyon para mabuo ang masamang kutob. Hindi siya palabintang tao, pero batid niyang may ilang bagay sa branch na mas mabuting hindi ipinagkikibit-balikat. Tumingin siya kina Tia Bining at Armin. "Hanapin natin." Samantala, sa front hall, muling bumalik sa table ni Don Severino ang kakaibang pakiramdam na hindi mapalagay. Tahimik siyang nakaupo, ngunit ilang ulit na bumaling ang tingin niya sa direksyong huling nakita si Lyris. Katabi niya si Maya, habang bahagyang nasa likuran si Dravian na pilit itinatago ang tensyon sa mukha. "Naandon yung dalagang tumulong sa akin kanina?" Tanong bigla ni Don Severino. Saglit na natigilan si Dravian bago sumagot si Mirela na mabilis na lumapit nang marinig ang tanong. "Baka po nasa staff area lang, Don Severino. Marami pong inaasikaso sa likod." Tumitig ang matanda sa kanya ng ilang segundo. Hindi man siya nagsalita agad, may bigat ang mga matang iyon na tila sanay maghanap ng bahid ng kasinungalingan. Hindi siya mukhang empleyadong basta lang nagtatago sa trabaho. "Baka po na-overwhelm lang," mabilis na dagdag ni Mirela.
Ngunit hindi kumbinsido si Don Semerino. Mula nang mahawakan niya ang kamay ni Lyris nang siya'y manhina, may pamilyar na pakiramdam na hindi maalis sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong humihila sa kanyang alaala. Parang isang lumang pangalan na matagal nang ibinaon sa takot at pangungulila. Sa likod ng branch, mabilis na naghahanap sina Santon, Tia Bining, Chelo at Armin. Sinilip nila ang locker room, pantry, back sink area at maging ang service alley. Mulit wala si Lyris. Pabigat ng pabigat ang kaba ni Tia Bining. Hindi ito normal, sabi niya. Hindi niya iiwan ang station niya nang walang sabi. Habang papalapit sila sa storage zone, napansin ni Armin ang isang bagay na hindi tugma. Bahagyang nakabukas ang maliit na side latch ng isang access door na dapat ay sarado kapag walang naglilipat ng stock. Huminto siya at itinuro iyon. May pumasok dito. Pagbukas nila, sumulubong ang malamig at tahimik na silid. Sa unang tingin ay walang kakaiba, maliban sa bahagyang pagkakatangingi ng isang metal shelf at sa isang industrial drum na tila hindi maayos ang pagkakasara. Sa sandaling iyon, parang may mahinang tunog na kumatok mula sa loob. Natigilan silang lahat. "May tao!" sigaw ni Chelo. Mabilis na tumakbo si Santon at si Armin papunta sa drum. Mabigat ang takip, ngulit sabay nila iyong binuhat. Pagbukas nila, halos mapaurong si Tia Bining sa gulat nang makita si Lyris sa loob. Namumutla, pawis na pawis, umiiyak at hirap na hirap huminga. Halos wala na itong lakas kahit umangat man lamang. "Lyris!" sigaw ni Chelo habang nanginginig ang boses. Agad siyang inalayaan ni Santon at Armin. Paglabas pa lamang ng dalaga ay halos bumigay ang katawan niya. Napasubsob siya sa dibdib ni Tia Bining at doon tuluyang napaiyak. Maawa po kayo," pautal-utal niyang sambit habang hindi pa maayos ang paghinga. "Kinulong po nila ako." "Sinong gumawa nito?" madiing tanong ni Santon. Ngunit hindi agad makasalita si Lyris. Nanginginig ang labib niya at tila bawat alaala ng mga kamay na humila sa kanya papasok sa drum ay muling sumasakal sa dibdib niya. Mula sa likuran, narinig ang mga yabag ng ilang tao. Dumating si Don Severino kasama si Maya, si Attorney Virel sa ginsin na noon lamang pumasok sa branch mula sa isang tawag, at ilang security personnel na ipinatawag dahil sa kaguluhan. Sumunod si Dravian at ilang hakbang sa likuran, si Mirela na sa unang pagkakataon ay halata ng hindi nabuo ang kumpiyansa. Napatigil si Don Severino nang makita ang kalagayan ni Lyris. Ang isang simpleng dalagang nakita niyang magalang at matagak kanina ay ngayon ay halos magkanda-ugaa sa takot at panghihina. Ngulit higit sa lahat, may ibang bagay na tumama sa kanyang pansin. Habang inilalabas siya sa drum, bahagyang lumuwag ang kwelyara ng uniforme ni Lyris at doon nasilayan ng matanda ang isang lumang pulseras na nakatali sa panyo at nakasabit sa leeg niya upang hindi mawala. Namutla si Don Severino. "Sandali," mahina ngulit matalim niyang sabi. Hindi nakaimig ang lahat nang marahang yumuko ang matanda at tinitigan ng pulseras. Namalaki ang mga mata ni Maya. Maging si Attorney Virel ay napakapit sa folder na hawak niya. Ang ukit sa pulseras, kahit luma at kupas, ay hindi pangkaraniwan. Isang bahagi ng simbolo ng angkan Madrigal na matagal nang inakalang nawala kasama ng isang sanggol, maraming taon na ang nakaraan. "Saan mo nakuha ito?" Nanginginig ang boses ni Don Severino habang nakatingin kay Lyris. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Nanginginig pa rin siya at litong-lito sa lahat ng nangyari. "Bigay po iyan ng nanay ko." "Sinong nanay mo?" tanong ni Ate Virel, maingat ngunit may bigat. Si Isabel Amandi po." Sa pagbanggit ng pangalang iyon, pila may sumabog na lihim sa katahimikan ng storage room. Mabilis na nagkatinginan sina Don Severino at Ate Virel. Si Dravian, na hanggang ngayon ay pilit pinananatili ang kalmado, ay bahagyang napaatras. Samantala, si Mirela ay tila unti-unting nawawalan ng dugo sa mukha. Wala nang nagpatumpik-tumpik pa.
Iniutos agad ni Don Severino na isugod si Lyris sa pribadong clinic room ng building habang pansamantalang ipasara ang storage zone at wag munang paalisin ang branch management. Habang inaalalayan siya palabas ni Maya at Tia Bining, napapikit si Lyris, hindi lamang sa pagod kundi dahil sa sobrang bigat ng mga nangyari. Akala niya ang pinakamalalang gabi sa buhay niya ay ang mismong pagkakakulong sa drum. Hindi niya alam na iyon pa lamang ang pagguho ng matagal ng tinatagong katotohanan. Pagkatapos ma-stabilize si Lyris sa clinic room, isang panibagong esena ang sabay na naganap sa ibang lugar. Sa probinsya ng San Isidro, dumating sa bahay ni Nasabel ang isang messenger rider na may dalang sulat mula sa isang dati niyang kakilala sa Maynila. Hindi malinaw ang buong detalye, ngunit sapat na ang balitang nagka-problema sa branch at may kaguluhan kay Lyris upang halos bumigay ang tuhod ni Isabel. Hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang lumang supot na ilang taon na niyang itinatago sa pinakailalim ng baul. Naroon ang natitirang bahagi ng kupas na tela, ilang lumang papeles at isang litrato ng sanggol na may parehong pulseras. "Ano ba yan, Isabel?" tanong ni Goryo habang nakikita ang panginginig ng asawa. Napaupo si Isabel, nangingilid ang luha. "Hindi ko na yata kayang itago pa." "Ang alin?" Tumingin siya kay Goryo na para bang sa unang pagkakataon ay kailangan na niyang ilabas ang buong bigat ng nakaraan. "Si Lyris, hindi siya ordinaryong batang iniwan lang sa akin noon. May humahabol sa kanya kaya siya napunta sa atin." Natahimik si Goryo. Hindi man niya alam ang buong detalye, matagal na niyang nararamdaman na may bahaging hindi na ikukwento sa kanya si Isabel. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kabigat iyon. Pagkatapos ma-stabilize si Lyris sa clinic room, ay panibagong esena ang sabay na naganap sa ibang lugar. Sa probinsya ng San Isidro, dumating sa bahay ni Nasabel ang isang messenger rider na may dalang sulat mula sa isang dati niyang kakilala sa Maynila. Hindi malinaw ang buong detalye, ngunit sapat na ang balitang nagka-problema sa branch at may kaguluhan kay Lyris upang halos bumigay ang tuhod ni Isabel. Hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang lumang supot na ilang taon na niyang itinatago sa pinakailalim ng baul. Naroon ang natitirang bahagi ng kupas na tela, ilang lumang papeles at isang litrato ng sanggol na may parehong pulseras. "Ano ba yan, Isabel?" tanong ni Goryo habang nakikita ang panginginig ng asawa. Napaupo si Isabel, nangingilid ang luha. "Hindi ko na yata kayang itago pa." "Ang alin?" Tumingin siya kay Goryo na para bang sa unang pagkakataon ay kailangan na niyang ilabas ang buong bigat ng nakaraan. "Si Lyris, hindi siya ordinaryong batang iniwan lang sa akin noon. May humahabol sa kanya kaya siya napunta sa atin." Natahimik si Goryo. Hindi man niya alam ang buong detalye, matagal na niyang nararamdaman na may bahaging hindi na ikukwento sa kanya si Isabel. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kabigat iyon. Pagkalipas ng ilang oras, ay dumating si Isabel sa Maynila. Halos hindi na makahinga sa kaba. Nang makita niya si Lyris sa clinic room, maputla, manghihina, ngunit buhay, doon siya tuluyang napaiyak. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng dalaga. "Nay," mahinang sabi ni Lyris, nang lalabo pa ang paningin. "Anak, patawarin mo ako. Marami akong itinago sa'yo." Sa gilid ng silid, tahimik na nakatayo sina Don Severino at Attorney Virel. Nang mapansin ni Isabel ang mga ito, lalo siyang namutla. Napakapit siya sa bag na daladala niya. Tila alam niyang dumating na ang sandaling matagal niyang iniiwasan. "Ako na po ang magsasabi," sabi niya sa nanginginig na tinig. Unti-unting binuksan ni Isabel ang lumang supot. Inilabas niya ang kupas na litrato ng sanggol, ilang lumang dokumento at isang piraso ng tela na may bordang halos mabura na, ngunit mababasa pa rin ang dulo. "Madrigal." "Hindi ko po siya isinilang," umiyak na sabi ni Isabel habang nakatingin kay Lyris. "Inalagaan ko po siya
dahil may mga taong gustong mawala siya. Tuluyan nang natahimik ang buong silid. Tinitigan ni Don Severino ang litrato, ang tela at ang pulsera sa leeg ni Lyris. Para bang sunod-sunod na bumalik sa kanya ang mga taon ng pagkawala, pagsisisi at paghahanap. At sa sandaling iyon, sa harap ng dalagang minsang kinulong sa isang drum na para bang walang halaga ang buhay niya, unti-unting nagtagpi-tagpi ang katotohanan. Si Lyris Amandi, ang simpleng probinsyanang waitress, ay hindi lamang biktima ng inggit at kalupitan sa restaurant. Siya ang nawawalang dugong tagapagmamana ng pamilyang Madrigal. At mula sa gabing iyon, hindi na muling babalik ang buhay niya sa dati. Hindi agad naintindihan ni Lyris ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Isabel sa clinic room. Kahit narinig niyang sinabi nitong hindi siya nito isinilang at kahit nakita niyang tila nabalot ng matinding pagkabigla sina Don Severino at Attorney Virel, nanatiling parang malayo ang lahat sa kanya. Ang katawan niya ay pagod na pagod pa rin mula sa pagkakakulong sa loob ng drum. Ang dibdib niya ay masakit pa sa takot at ang isip niya ay hindi malaman kung alin ang dapat unahin, ang galit, ang hiya, ang pagkalito, o ang sakit. Nay, mahina niyang sabi habang nakatingin kay Isabel. Ano pong ibig ninyong sabihin? Napahagulgol si Isabel. Hindi ito ang uri ng iyak na padalos-dalos. Ito ang iyak ng isang taong ilang taon nang may pasampasang sikreto at tuluyan ng pinilitang ilapag iyon. Lumapit siya sa higaan at hinawakan ang naninginig na kamay ni Lyris. Anak, patawarin mo ako. Ang alam ko lang noon, may mga taong gustong mahamak ang batang ipinagkatiwala sa akin. Ako ang pinakiusapang magtago sa iyo at palakihin kang parang sarili kong anak. Ang sabi sa akin noon, kapag lumaki kang malayo sa pangalang dala mo, mas ligtas ka. Bakit po? Sino po ako? Tanong ni Lyris. Halos hindi niya makilala ang sariling boses. Sa gilid ng silid, lumapit si Don Severino. Wala na sa mukha niya ang tikas ng makapangyarihang negosyante. Ang naroon ay isang matandang lalaki na unti-unting hinahabol ng mga alaala at pagsisisi. Ikaw si Lyris Amalia Madrigal. Mahinang sabi niya. Anak ka ng yumaong anak kong si Amalia. Tumahimik ang buong silid. Si Lyris ay napapikit. Hindi siya umiyak agad. Sa halip ay parang lalo siyang namanhid. Lahat ng taon ng pagiging Lyris Amandi, anak ni Isabel at Gorio. Simpleng probinsyana na nangarap lang magtrabaho para may maipanamot sa ina. Biglang nagkaroon ng isa pang mukha na hindi niya alam kung paano hahawakan. Unang mga araw pagkatapos noon ay puno ng pag-uusap, pagbeberipika, at sakit. Kinuha ng legal team ang mga lumang dokumentong dinala ni Isabel. Sinuri ang pulseras, ang litrato, at ang mga lumang records na matagal nang iniingatan ni Attorney Virel tungkol sa nawawalang apo ng mga Madrigal. Lahat ay unti-unting nagtugma. Ang sanggol na inakalang nawala sa kaguluhan noon ay buhay. At ang waitress na pinagtulungan nilang apihin sa branch ay siyang mismong dugong matagal nang hinahanap ng pamilyang may-ari. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Lyris ng biglaan. Nang minsang wala sina Isabel at Don Severino sa silid, tahimik siyang makatingin sa kisame nang pumasok si Maya na may dalang gamot. Hindi mo kailangang tanggapin lahat agad. Mahinahong sabi ni Maya habang inaabot ang tubig. Tumingin si Lyris sa kanya. Parang ang dali nilang sabihin kung sino ako. Pero paano naman yung naging ako sa loob ng 21 taon? Hindi agad sumagot si Maya. Naupo lamang siya sa tabi ng kama. Hindi nabubura ang pinalaki sa'yo.
Hindi mababago ang apelyido ang taong pinili mong maging. Diretso nitong tanong. Tahimik muna si Lyris bago sumagot. Masakit po, pero hindi dahil hindi ninyo ako tunay na anak. Masakit dahil mag-isa ninyo pong dinala yon ng ganoon katagal. Napaiyak si Isabel. Natakot akong kapag sinabi ko, may bumalik na panganib. Natakot akong kunin ka nila sa akin. Napasinghap si Lyris at hinawakan ng kamay ng ina. Kahit ano pa pong apelido ko, kayo pa rin ang nanay ko. Doon unang bahagyang gumaan ang loob ni Isabel. Ngunit sa labas ng silid na iyon, may mas mabigat pang laban na naghihintay. Sa punong tanggapan ng Damaso Group, mabilis na kumalat ang balita ng insidente sa branch at ng pagkakakilanlan ni Lyris. Dahil dito, agad na ipinatawag ni Don Severino ang isang espesyal na board inquiry. Hindi na pwedeng manatili sa simpleng internal memo ang nangyari. Ang pagkulong kay Lyris sa loob ng drum ay hindi lamang pang-abuso sa empleyado. Isa iyong krimen. At dahil lumalabas na may kaugnayan sa matagal ng sabwatan sa pamilya ang lahat, mas lalong kinailangan ang masusing pagdinig. Sa araw ng inquiry, hindi pa ganap ang lakas ni Lyris, ngunit nagpumilit siyang humarap. Ayaw niyang iba lamang ang magkwento ng nangyari sa kanya. Suot niya ang simpleng cream blouse at slacks na pinili ni Celine Vardillo, ang executive assistant na pansamantalang tumulong sa kanya sa corporate side pagkatapos ng pagkakatuklas sa katotohanan. Hindi marangya ang ayos niya. Hindi niya gustong magmukhang biglang naging sosyal dahil lang nalaman ang tunay na apelyido. Gusto niyang humarap bilang siya, biktima, empleyado, at apo, sabay-sabay. Sa boardroom, naroon sina Don Severino, Attorney Virel, ilang board directors, legal representatives at mga pangunahing sangkot sa insidente. Nandoon si Mirela, maputla ngunit pilit pa ring tuwid ang likod. Naroon si Jovin, halatang puyat at baksak ang yabang. Si Pauline ay halos hindi makatingin kahit kanino. At sa dulo ng mesa, tahimik ngunit halatang nagpipigil ng kaba, si Dravian Madrigal. Siya ang pinakamahirap basahin sa lahat. Mula nang mabunyag si Lyris, iisa ang linya ng depensa niya. Wala siyang direktang kinalaman sa ginawa ng branch management, ngunit si Don Severino ay hindi na ganoon kadaling maniwala. Nang magsimula ang inquiry, isa-isang inilatag ang ebidensya. Unang nagsalita si Armin Valeza. Bagaman kabado, malinaw niyang ipinaliwanag na walang nawawalang silver serviceware sa inventory at peke ang dahilan ng pagpapapunta kay Lyris sa storage zone. May access logs po kami, sabi ni Armin habang inilalahad ang kopya ng records. At sa araw pong iyon, wala pong anumang declared shortage. Sinuri ko rin po ang encoded request at hindi po iyon mula sa system. Sunod na nagsalita si Santon. Inilahad niya ang pagkawala ni Lyris sa gitna ng shift at ang pagkakakita nila rito sa loob ng drama. Hinding-hindi po kusang papasok si Lyris doon. At hindi po siya ang tipo ng empleyadong iiwan ng station niya nang walang paalam. Maging si Tia Bining ay nagsalita. Hindi man siya bihasa sa formal na pagdinig, tumangos sa silid ang katapatan ng tinig niya. Matagal na po akong nagtatrabaho sa branch. Marami na akong nakita. Pero noong gabing iyon, kitang-kita kong hindi na simpleng inggit ang nangyayari. Para na po silang handang sirain ng buhay ng bata. Pagkatapos nito ay pinatayo si Pauline. Nanginginig ito habang nagsasalita. Utos po ni Manager Mirela at lagi pong sinasabi ni Sir Jovin na kailangang mapigilan si Lyris bago pa siya mapansin ng taas. Natakot ako, pero oo pa rin ako. Kasalanan ko po iyon. Tumaas ang boses ni Mirela. Sinungaling, pinipilit mo lang iligtas ang sarili mo.
Ngunit hindi na ito kinatigan ng ebidensya. May CCTV trail si Armin sa hallway, may witness statement si Chelo tungkol sa kahina-hinahilang kilos ng mga ito, at may scheduling inconsistencies na nagpapatunay na sinadya ang pagkakahiwalay ni Lyris sa dining floor. Nang si Mirela na ang pinagsalita, pinili pa rin itong magmatigas sa umpisa. Yes, I was strict, pero manager ako. Hindi ko kontrolado ang bawat maling desisyon ng staff ko. Tahimik lang si Lyris habang nakatingin dito. Ilang saglit, nagsalita siya. Ma'am Mirela, nung nasa loob ako ng drum, narinig ko po kayo. Sinabi niyo pong, masyado kang napapansin, masyado kang umaangat. Hindi po iyon disiplina. Galit po iyon. Natahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Mirela. Sumunod ay si Jovin. Pilit pa rin nitong binabaluktot ang bagay, ngunit halata sa pawis at pag-iwas ng tingin na unti-unti nang bumibigay ang depensa niya. Ngunit ang pinakaabangan ay nang humarap si Dravian Madrigal. Malamig at kontrolado ang boses niya. I did not order anyone to physically hurt her. Pero alam mo kung sino siya. Biglang sabi ni Don Severino. Napatingin ang lahat sa matanda. Ilang segundo munang walang nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahang inilatag ni Attorney Virel ang natuklasan nila. Mga lumang communications, tahimik na inquiries ni Dravian tungkol sa nawawalang tagapagmana, at ilang mensaheng nagpapakitang pinakikialaman niya ang staffing reports sa ilang branch sa tuwing may empleyadong kahinahinalang may koneksyon sa lumang kaso. Hinala ko lamang noon, sagot ni Dravian. Pilit pa kalmado. Wala akong kasiguraduhan. Kaya minabuti mong pabantayan siya. Malamig na tanong ni Don Severino. At nang makita mong napapangsin ko siya, biglang umigting ang interes mo sa branch na iyon. Hindi sumagot si Dravian. Hindi man napatunayang siya ang direktang nag-utos ng pagkulong kay Lyris sa drum, malinaw na lumitaw na nilikha niya ang klima ng takot at pakikialam upang protektahan ang sarili niyang posisyon sa posibilidad na may tunay na tagapagmana pa. Sapat iyon upang mawalan siya ng kredibilidad at poder sa loob ng kumpanya. Sa huli, bumagsak ang hatol. Tinanggal si Mirela sa pwesto at sinampahan ng kasong may kaugnayan sa unlawful detention at abuse of authority. Si Jovin ay kinasuhan din dahil sa aktibong partisipasyon sa pagkulong kay Lyris at sa pamameke ng records. Si Pauline, dahil sa pag-aamin at pakikipagtulungan, ay nahatulan ng mas magaang parusa ngunit tuluyan ding tinanggal sa serbisyo. Si Dravian naman ay inalisan ng anumang operational role, sinuspinde ang access sa family-controlled assets at isinaalay sa hiwalay na legal at financial review. Ngunit para kay Lyris, ang hostisya ay hindi nagtapos sa parusa. Sa mga sumunod na buwan, habang unti-unti siyang gumagaling, mas lalo niyang naunawaan na ang tunay na laban ay kung paano niya gagamitin ang katotohanang ibinalik sa kanya. Sa tulong ni Celine at ni Attorney Virel, unti-unti niyang pinag-aralan ng mga operasyon ng Damaso Group. Hindi siya minadaling isabak sa pamamahala. Sinimulan siya sa mga basic reports, employee welfare structures at branch evaluations. Nais ni Don Severino na matuto hindi bilang prinsesang biglang ipinakilala sa trono, kundi bilang taong naiintindihan ang ilalim ng sistemang dati niyang naranasan bilang ordinaryong empleyado. Minsang magkausap sila ng matanda sa veranda ng ancestral residence ng mga Madrigal, tahimik na nagsalita si Don Severino. Alam kong wala akong karapatang asahan na mapapatawad mo agad ang pamilyang ito. Tumingin si Lyris sa kanya. Kayo po ba ang may kasalanan kung bakit ako nawala noon? Napapikit ang matanda. Kasalanan kong hindi ko agad nakita ang panganib sa paligid ko. At kasalanan kong hinayaang ang takot at kapangyarihan ng ilang tao ang sumira sa anak ko at halos sumira rin sa iyo. Hindi agad sumagot si Lyris. Ngulit sa puntong iyon, nakita niya sa matanda hindi lang ang bilyonaryong may-ari, kundi ang isang lolong huli nang dumating, ngulit totoo ang pagsisisi. Sa pagdaan ng panahon, nagsimula ring gumanda ang buhay ng mga taong minahal niya noon pa man, na ipagamot ng maayos si Isabel, nabigyan ng kapital si Gorio para magkaroon ng sariling maliit na franchise ng tricycle service sa bayan. Natulungan ni Lyris si Nemia na magkaroon ng sariling maliit na pwesto sa palengke. Si Pido naman ay nabigyan ng maliit na puhunan para mapalawak ang kanyang panaderya. Ngunit hindi niya ito ginawa bilang pagyayabang. Ginawa niya iyon dahil alam niya ang bigat ng kakulangan at ang kahulugan ng isang pagkakataong ibinigay sa tamang tao. Pagkalipas ng ilang taon, tuluyan nang nagretiro si Don Severino. At formal na kinilala si Lyris Amalia Madrigal bilang isa sa mga tagapagmana at pangunahing pamamahala sa bagong direksyon ng Damaso Group.
Ngunit ang pinakamahalagang ginawa ni Lyris ay hindi ang pag-upo sa mataas na posisyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagbabagong ipinatupad niya. Nagkaroon ng mas matibay na grievance system ang lahat ng branches. May anonymous reporting channel para sa mga empleyadong inaapi. Nilagyan ng mandatory ethics and humane management training ang lahat ng supervisors at managers. At sa branch kung saan siya minsang ikinulong sa loob ng BRAM, hindi niya pinabagsak ang gusali para takasan ng alaala. Sa halip, ipinarenovate niya iyon at ginawang pilot branch ng isang bagong programa para sa dignidad ng mga manggagawa. Sa muling pagbubukas ng branch, inimbitahan niya sina Tia Bining, Santon, Chelo, Armin, Sabel, Gorio, Nemia at Pido. Nakatayo siya sa harap nila. Simple pa rin ang ayos, ngulit mas matatag na ang tindig. Hindi po ako narito para maghiganti lang, sabi niya sa maikling talumpati. Naririto po ako para tiyaking walang susunod sa akin na kailangang dumaan sa naranasan ko bago pakinggan, bago paniwalaan at bago tratuhin na may dignidad. Napaluha si Tia Bining. Si Santon ay tahimik lang, ngunit halatang proud. Si Armin, na dati takot magsalita, ay ngayon nakimiting nakatayo bilang isa sa mga na-promote sa Internal Compliance Division. Si Chelo naman ay patuloy pa ring madaldal, ngunit sa pagkakataong iyon ay walang halong biro ang luha sa mata nito. Sa pinakahuling yugto ng buhay na iyon, hindi na si Lyris ang dalagang naninginig sa dilim ng drum. Hindi na rin siya ang probinsyanang takot maligaw sa Maynila. Siya na ang babaeng dumaan sa pang-aapi, nabunyag ang pinagmulan, at piniling gawing tulay ng pagbangon ang sakit na halos dumurog sa kanya. At sa bawat pag-uwi niya sa San Isidro, sa bahay na dati tumutulo ang bubong at ngayon ay payak ngunit maaliwalas na, lagi pa rin siyang nauupo sa lumang bangkong kahoy sa labas kasama si Isabel. Kapag sumasapit ang hapon at tahimik ang paligid, minsan ay hinahawakan niya ang lumang pulseras, ang bagay na minsang naging susi ng sikreto ng kanyang pagkatao. Ngunit sa huli, napagtanto niyang hindi ang pulseras, hindi ang apelyido, at hindi ang kayamanan ang tunay na bumuo sa kanya. Siya ay binuo ng pag-aaruga ni Isabel, ng kabutihan ni Gorio, ng tawanan ni Nemia, ng simpleng pandesal ni Pido, ng malasakit ni Tia Bining, Santon, Chelo at Armin, at ng lakas ng sariling loob na hindi sumuko kahit ikinulong sa diling. At doon, nagtapos ang kwento ni Lyris. Hindi bilang isang kawawang waitress na inalipusta, kundi bilang isang babaeng nakalaya sa anino ng nakaraan, nakamit ang hustisya at natutong gawing liwanag para sa iba ang mismong dilim na minsang sumubok pumatay sa kanyang pag-asa.